Tiniyak ng Makabayan Bloc na magbabantay ng maigi sa second reading sa Kamara ng pag-amyenda sa economic provisions ng bansa. Sa pangambang baka, may makalusot daw na hindi dapat ipasok sa naturang probisyon. Giit naman ngayon ng ilang mambabatas na pro-RBH 7, huwag haluan ng intriga ang panukalang batas. May balitang A to Z si Kim Salinas. Lusot na sa first reading sa Kamara kahapon ang resolutions of both houses number 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sa resolusyong ito, target na buksan ng ekonomiya sa mga foreign investors. Bagamat kontra dito ang Makabayan Bloc, wala silang nagawa para harangin ito ng tuluyang aprubahan ng majority members ng House of Representatives. Giit ngayon ng Makabayan Bloc, babantayan nilang maigi ang second reading at baka malusutan ng anumang hindi angkop na probisyon. Alam niyo naman na nangyari sa pag may bill, kahit na hindi dinidiscuss yan, kahit na aprobado na yan sa committee report, pagdating sa pag-aamyenda sa second reading, ay kung ano na lang pinapasok. Kaya talagang babantayan natin. Lalo na't mayroon nilang mambabatas na gustong umanong lawakan pa ang pag-amyenda sa konstitusyon. Dahil alam naman natin may mga kongresista na nagsasabing, bakit 3 lang? Bakit hindi ibukas? Binubuksan na rin lang natin. We open it widely. Buwelta ngayon ng mga pro-RBH 7 sa patuloy na kumukontra dito. Change is vital in any institution. Kasi habang umaandar ang mundo, umaandar ang mga taon, kaakibat dyan ay ang pagbabago para tugunan ang mga pangangailangan. Malabong mangyari umano ang kinatatakutan ng Makabayan Bloc na haluan ng mga probisyon na hindi angkop para sa ekonomiya ng bansa dahil iikot lamang ang usapin ng RBH 7 sa public utilities, edukasyon at ads industry. Diyan ka lang iikot. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng batas na talagang malayong-malayo at wala dun sa unang pinag-usapan. That is very clear. Kaya yung mga takot ng Makabayan Bloc, hindi po yan mangyayari. Ibinida pa nila na mamamayang Pilipino naman daw ang makikinabang sa mga probisyon na ito at walang katotohanan na natataas o manulalo ang inflation ng bansa kapag tuluyan ng naipasa ito. Dito po sa economic provisions na ginawa ng Kongreso is to invite more investors to come into our country. Maraming dayuhan ang mga kapital at paghahanap buhay, pagbubukas na negosyo sa ating bansa. If we do that, we increase jobs. Magkakaroon tayo ng mas maraming pera. Magkakaroon tayo ng mas maraming trabaho. Sagot naman dito ni Gabriela Representative Arlene Brosas. Yun dapat yung asikasuhin, yung makalikha tayo ng sariling industriya at hindi manatiling atrasado ang ating agrikultura. Yun yung tunay na solusyon, at hindi itong charter change na ginagawa ngayon. Pinapanindigan ng mga mambabatas na sila mismo ang unang tatayo at maninindigan sakaling mayroong maghain ng lihis na probisyon sa economic provisions. Number 1 is trust issues. It is a political suicide if we continue na ipaglaban yung political na aspeto ng charter change. Unang-una po yan. Pangalawa, kami po na nandirito ang mismong mag-o-oppose kung sakaling may isang pang kongresista o isang tao na magpasok na ikang political agenda dito sa ating. I think we have to work on the basis of trust. Sabi nga po ni Ma'am Janet, we cannot achieve anything if every step of the way we always have doubts. Target na maipasa sa ikalawa at huling pagbasa ang RBH 7 bago sumapit ang mahal na araw. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.